Mag-asawa na naglaro ka. Anak ko, sipa-sipa. Ang galing oh. Yaong sarili lang ang iniisip, yaong ditiyak ang pananalig, yaong nangkukulam at nanggagaway, mahahalay, kulanit at kutay, yaong nagnanakaw ng mga alay sa Diyos, nangangarap na umakyat sa langit, yaong palalo, hanap ay karangyaan, yaong salintay, walang galang, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan. Lapas tangan lumalapit sa Diyos, humusga sa Kanya, yaong bumubuo ng barkada, ang Diyos pinangibabawan, yaong loko-lokong mga kabataan, pati matatandang mapagnasa salaman, yaong layuni kayamanan at katayuan, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan. Baka mapigilan yung sarili ko ba daw? Ano ko? Pag-uumpulad mo ka. Ang gana ba? Ang dama? Hindi ko nga ilagay ng ko. Wala ka ba? Yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, yaong di nagsisising makasalanan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, di ba't sila iyong walang kaligtasan, di ba't sila iyong walang kaligtasan. Enggak. Kagak. Makanin budak ko. Ah. Ang sige. Ay kaya. Kaya. Gagam. Lo. Nang dumating si Jesus sa mundo ng tao, winakasan niyang panahon ng kautusan at dinalang kapanahunan ng biyaya. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang Diyos, winakasan niyang kapanahunan ng biyaya at dinalang kapanahunan ng kaharian. Yaong mga tumatanggap sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay aakay sa kapanahunan ng kaharian, tatanggap ng gabay
mga sala ng tao. Nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila. Tungo sa bagong kapanahunan, sinimulan na niyang gawain ang paghatol, upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako. Higit na katotohanan, higit na pagpapala ang tatanggapin ng mga nagpapasakop. Namumuhay ng tunay sa liwanag, makakamit nilang katotohanan na at buhay. Gumawa si Jesus ng maraming gawain sa tao. Pagtubo sa sangkatauhan lang ang gawain na kumpleto niya. Siya'y naging handog ng tao para sa kasalanan, subalit din niya inalis sa tao ang lahat ng tiwali nitong disposisyon, lahat ng katiwalian ng tao. Kinailangang pasanin ni Jesus kasalanan ng tao, upang iligtas ang tao mula kay Satanas. Higit na gawain ng Diyos ang kailangan upang alisin sa tao ang tiwaling disposisyon ni Satanas. Pagkapatawad sa mga sala ng tao, nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila. Tungo sa bagong kapanahunan, sinimulan na niyang gawain ang paghatol, upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako. Higit na katotohanan, higit na pagpapala ang tatanggapin ng mga nagpapasakop. Namumuhay ng tunay sa liwanag, makakamit nilang katotohanan na at buhay. Bago ang tao'y natubos, laso ni Satanas sa kanya'y natanim na. Matapos ang libu-libong taon, tao'y natungis ang lubos, likas ng lumaban sa Diyos. Kaya nang siya'y tinubos, ito'y pagtubos lang, kung saan siya'y nabili sa mataas na halaga. Ngunit lason sa kanyang kalikasan ay di pa naaalis. Tao'y kay dungis at siya'y dapat magbago. Bago maging karapat, dapat maglingkod sa Diyos. Sa gawain ng pagkastig at paghatol, tao'y malalamang lubos na maruming diwa't katiwalian ay umiiral sa Kanya. Kaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Sa gayon, magiging karapat-dapat siyang humarap sa trono ng Diyos, sa trono ng Diyos. Sa gawain ngayon ng pagkastig at paghatol at pati pagpipino, tao'y mababago, malilinis niyang katiwalian at magagawang dalisay. Yugto ng gawain ngayon di lang pagliligtas, kundi paglilinis. Ito'y panlulupig din, ikalawang yugto ng pagliligtas, na tao'y nakakamit sa paghatol. Gamit ang salita para maghatol, magpinot, maghayag. Ang karumihan puro
ambisyon sa puso ng tao ay naibunyag lahat. Sa gawain ng pagkastig at paghatol, tao'y malalamang lubos na maruming diwa't katiwalian ay umiiral sa kanya. Kaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Sa gayon, magiging karapat-dapat siyang humarap sa trono ng Diyos, sa trono ng Diyos. Kahit tao'y natupos na't kasalanay napatawad, pagkat di lang to pinapansin ng Diyos. Ngunit tao'y nabubuhay sa laman, di matigil ang pagkakasala. Paulit-ulit ihahayag niya ang tiwalit sa tanikong disposisyon. Karamihan ng tao sa araw ay nagkakasala para lang sa gabi mangumpisal. Mabisa man sa tao ang handog para sa kasalanan, di siya nito maliligtas sa kasalanan. Kalahati lang ng pagliligtas ang natatapos, pagkat tao'y tiwali pa rin. Sa gawain ng pagkastig at paghatol, tao'y malalamang lubos na maruming diwa't katiwalian ay umiiral sa kanya. Kaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Sa gayon, magiging karapat-dapat siyang humarap sa trono ng Diyos, sa trono ng Diyos. Tao'y hirap mabatid kasalanan niya, di niya makitang ugat ng kalikasan niya. Umasa dapat siya sa paghatol ng salita, ng resultang ito'y makamit niya. Sa gayon lang